SK Federation ng Ilocos Sur hinihintay ang formal na pahayag ng Commission on Elections kung matutuloy o hindi ang halalan sa Sangguniang Kabataan. Ang buong detalye niyan sa ulat ni Benny Malikdem ng PTV Vegan Live Phone Patch. Benny, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon sa iyo, Princess. Matamang hinihintay ng mga opisyal ng Federated Sangguniang Kabataan dito sa lalawigan ng Ilocos Sur ang formal na pahayag o pasya ng Commission on Election o COMELEC kung matutuloy ba ang eleksyong pangkabataan. Sa ating pakikipanayam kay Binibining Marie Gabriel Kayla S. Mendoza, ang Federated President at ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan at Chairman ng Committee on Sports and Youth Affairs, bagamat anya may mga espekulasyon at ilang haka-haka na maaaring hindi matutuloy ang SK election, ay mas mainam anyang magkaroon ng formal na pahayag ang COMELEC sa pamamagitan ng isang kasulatan. Kung sakali man anyang matuloy ang eleksyon, wala naman anya siyang dapat ipangamba dahil karamihan sa mga programa at proyektong kanyang nasimulan na nakakatulong sa mga kabataan dito sa Ilocos Sur ay nasa ilalim na ng Sangguniang Panlalawigan. Kung kaya't kumpiyansa siyang kahit na sino mang pumalit sa kanyang liderato ay may pagpapatuloy ang mga ito. Sa mga larawang isinumite sa atin ng Federasyon ng mga Kabataan at inyong kasalukuyang nakikita, ay patuloy lamang anya na aktibang Sangguniang Kabataan sa paglulunsad ng mga programa at proyektong huhubog upang maging ganap na kapaki-pakinabang ang mga kabataan. Isa na nga dyan, Princess, ang taunang Gawad Mena Crisologo na binuo ng nasabing federasyon na kumikilala sa mga naging tagumpay at kontribusyon ng mga kabataan sa ikaunlad ng lalawigan. Ilan lamang dito, Princess, sa mga programa at proyekto ng SK Federation at suportahan ni Ilocos Sur Governor Ryan Luis Singson. Kaugnay nito, Princess, isaan niyang malaking kasayangan kung i-abolish din ang Sangguniang Kabataan gaya ng mga naiulat noon sa posibleng pagbuwag nito. Baka anya mas lalong mapariwara ang mga kabataan at saan natutungo ang mga ito kung sakaling mabubuwag ang institusyong umaalalay, tumutulong at kumakalinga sa mga kabataan. Dahil malaki ang paniniwala ni Mendoza na ang kabataan pa rin ang pag-asa ng inang bayan. Sa kabilang banda, Princess, mas makakabuti pa rin anya kung magpapalabas ng formal na pahayag o pasya ang COMELEC hinggil sa eleksyong pangkabataan dahil dito nakasalalay ayon kay Mendoza ang magiging kapalaran ng mga kabataan hindi lamang dito sa Ilocos Sur kundi maging sa buong bansa sa mga darating na taon. Kasama ang buong pwersa ng PTV Ilocos, ako naman Benny Malikdem para sa Telebisyon ng Bayan.